Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:36 na sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Welcome na sa Iloilo Morning sa mga adlaw sang Lunes, petsa 23, bulan sang Marso tuig 2026. Maayong aga sa tanan nga nagapambati sa ilang nga radyo kag sa tanan nga nakatutok sa ilang nga Facebook Live. Panibag-o naman nga semana, it's a new week, no? Kag subong nga adlaw sang Lunes. Abi naton na last week lang ang ginpatigayon nga makabig nga transport strike, but diri sa bahin man sa syudad sang Iloilo nagaupod sa ginakabig subong nga transport holiday. Kamusta ang inyong pagbiyahe padulong sa inyong mga opisina? Pero sa iba niyang mga areas diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, may pila na yang nga na-anticipate ang ining huol no nga dala sa transport holiday gani. May mga nagpatuman na sa work from home, particular dito sa may bahin sa CHED Region 6. Kag ang bahin ang local government man sang Pasay City declare no nga daw holiday or wala sang klase kag wala sang government work. Duha ka adlaw Marso 23 tubtob Marso 24. Diri naman sa Iloilo City nag-issue si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sang executive order nga nagapatuman sang suspension sang face-to-face classes. Gani kung matinala nga mo no kalabanan sa mga eskwelahan subong. In fact, all schools, all levels may suspension sang face-to-face classes. Ginhingyo ang mga eskwelahan nga mag-shift sa alternative mode of delivery, no? So kalabanan na online classes subong nga Lunes, no? Sa aton nga pagbiyahe kagina do masaling naton nga matawhay ang dalan, pero so hindi mo gidya mabatsyagan ang transport holiday. Ang do wala ko lang gawa kagina makita ang mga ang mga modernized jeep. Pero may nakita ko kagina tag-isa, tag-duha. Pero ang iba niya sa mga traditional jeepneys naton padayon ang pasada, no? Kaya na may mga nakitaan man kita nga dalagkuan nga buses, dali naman sa mga private
establishments kaangay sang University of San Agustin, UI Finma, kag isat yung nga nagtanyag sang libre sakay sa ila nga mga empleyado. Kag sa bahin naman sang Iloilo City Government, nagpatigayon man sang libre sakay program no in anticipation sa sining pag-untat biyahe sa pila naton ka mga PUVs no. Ari bala ay gapalayag naton sa inyo ang ruta sang mga buses basi pwede pa kamo makahingagaw kay ang umpisa sang ilang dispatching halin kay ina alas 6 sang aga no, kag magalawig ini tubtub alas 10 no. So tatlo ka jump off points ang pwede ninyo masakyan sa mga nagapamati subong nga mabiyahe no or may taladtunan sa city proper. May jump off points kita sa may distrito sang Arevalo, sa Arevalo Plaza, sa may bahin sang Haro Plaza, kag sa Mandurriao Plaza no. So tatlo naton ka jump off points, may tagduha ka buses nga ginhanda ang Iloilo City Government kung sa diin pwede kamo makasakay. Halimbawa sa may Arevalo Plaza may duha ka bus no. Ang una nga bus magabiyahe halin sa Hoxton Street to Avancenia Street to Molo Plaza, MH Del Pilar to General Luna to Isnor to JM Basa to Plaza Libertad pabalik sa Arevalo no. Libre ini libre. Ang ikaduha naman nga bus nga mahalin sa Arevalo Plaza magahalin sa may Quezon Street pakadto sa Avancenia Street to Molo Plaza to MH Del Pilar to Infante Flyover to Infante Avenue to Baluarte Ledesma, Isda Rizal Ortiz, JM Basa to Plaza Libertad no. So kinalain lang ang isa ka bus maagi sa General Luna, ang isa naman dito sa may bahin sa nga Infante Avenue pakadto sa Baluarte to Ledesma. Sa bahin naman sang Mandurriao Plaza no, may tagduhaman kita ka bus. Ang una nga bus maagi sa Armapa to Molo Plaza, Locsin Street, Timawa, Doctors to Delgado to Isnar, JM Basa and Plaza Libertad. Dito maagi sa may Timawa to Doctors. Sa may bahin naman sang second nga bus no, ang mahalin sa Mandurriao Plaza maagi ini sa Q Abeto to Old Airport Road to Diversion Road to Taft North to Infante Flyover to General Luna to Isnart kag pakadto sa JM Basa kag Plaza Libertad pabalik sa Mandurriao. Kag sa bahay naman sa Haro Plaza may duha man kita ka buses dira din provide ang Iloilo City Government kung sa diin libre kamo nga makasakay no. Ang una nga bus mahalin no sa E. Lopez pakadto sa Luna to Bonifacio Drive to Isnar to JM Basa to Plaza Libertad pabalik sa Haro. Ang ikaduha naman nga bus maagi halin sa Commission Civil pakadto sa Burgos to La Paz Plaza to Huervana to Rizal Carino Bridge Mueleluni Guangco to JM Basa to Plaza Libertad. So may lain-lain sila nga ruta nga pwede kamo makapili no. Makita naton kaina sa pictures no nga may mga pila na kita ka mga commuter nga nag-avail sang sining libre nga sakay sang Iloilo City Government. So in total may ara kita sang 6 kag buses. Ini mga coaster, ang iban mga buses nga usually ginagamit sa tours sang Iloilo City Government kasubong ginagamit man sa libre sakay program no. So pwede pa kamo kay ngagaw until 10 AM pa ang ining libre nga sakay. Kagaron magakuha kita sang update sa libre sakay man sang Iloilo Provincial Government no. And take note hindi lang iniya pakadto sa inyo opisina kundi karon pagid pabalik. Kay ang mga na-mention ko nga mga jump off points kag ruta may ara man sang madulong pabalik no. Karon sa hapon halin alas 4 sang hapon, tub-tub alas 8 sang gabi. So take note no, ang magapadulong sa Arevalo, Mandurriao, kag Haro Plaza, karon may ara pagid sang libre sakay sa gabi. Sining
nga bahin, i-check bala naton kung kamusta ya ang libre sakay sa bahin sa provincial government. Kay iti, madamo man kita ya sa mga pasahero, especially coming from the neighboring province of Iloilo nga nagabiyahe, no? Halin sa probinsya sang Iloilo padulong sa syudad. Especially dira sa may bahin sa Mohon Terminal. Halin sa first district sang province of Iloilo. I-check naton kung may libre sakay programan bala ang Iloilo Provincial Government. Magakuha kita sa live report. Halin kay Hope Torrechante. Radyo Pilipinas, report. Hope, good morning! Good morning, Ems. No? Ang aton nga Iloilo Provincial Government nagpatuman man no sang libre sakay, and in fact no Ems, kahapon pa lang nakahanda na yan no ang Iloilo Provincial Capital para sa ipatigayon nga transport strike subong Lunes, Marso 23, and kaina naglabay kita no sa Mohon Terminal. Nakita naton didto ang coaster sang Iloilo Provincial Government o kon sa Kapitolyo, kung sa diin no hulat man sa mga pasahero nga nagakinahanglan no sang masakyan pakadto sa syudad sang Iloilo. So una na nga ginanunsyo sang Iloilo Provincial Government nga magatanyag sila no sang libre sakay para sa safety kag convenience sang mga pasahero. Although no nga kalabanan sa mga sa provincial government naman niya, hindi masyado maapektuhan kay sasagwa sila no sang syudad sang Iloilo, but still may mga kauturan abi kita Ems no nga diri ang trabaho sa syudad sang Iloilo or di gani diri ang ilang pagtuon, and maayo nga nahibaluan naton early nga wala sang klase no diri sa syudad sang Iloilo for the transport strike subong nga Marso 23. And kadungan sini Ems nagpagwa man no ang PDRRMC o kon ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sang ilang mga abiso no para sa mga MDRRMO sa probinsya sang Iloilo in relation sa transport holiday. So no sa PDRRMC ginalauman no nga magatuga sang temporaryo nga untat operasyon no ang mga pampubliko nga mga salakyan, partikular ang mga jeepney balad Ems no bangod sang transport or transport groups no nga magaprotesta pagbangod sang pagtaas sang presyo sang gatong. So posible ini no nga magtuga sang epekto sa lakat o kon sa hulag sang mga pasahero, ilabi na sa mga ruta nga konektado sa syudad sang Iloilo. So bilang pagpanghanda no ang mga MDRRMOs nginigin manduan sang PDRRMC nga bantayan ang sitwasyon no sa ilatag sa kalugar kag mag-connect o kon hinunanon sa mga transport groups sa ila lugar, barangay o kon mga law enforcement agencies. Ginabisuan man no sang PDRRMC ang ila nga mga or ang mga LGUs no sa kabanwahanan nga i-activate ang ilang response teams pananglit no nga kinanglanon sa pagbulig sa mga apektado nga commuter. Although based sa ato nga pag-commute kaina Ems no, wala man masyado kita nga nakita nga inconvenience sa aton nga mga pasahero. In fact though normal day no, except nga gamay ang nagabiyahe or rather gamay ang mga pasahero bangod man sang paguntat no sang face-to-face classes sa syudad sang Iloilo. So dako nga bagay nga ginpauntat ang klase kay ang aton nga mga working mga working professionals nakasakay sang maayo sa aton nga mga PUJs. Yes, no. Kag sa bahin niya sang Iloilo City Government, Hope, may ara sila sang ilang nga libre sakay tubtob sa hapon, no? Sa provincial government, may ara man sila nga libre sakay pagid karon sa hapon, papuli. Gina-expect na naton Ems no sa aton nga libre sakay sang PDRRMO kay kahapon pa lang may mga multicabs na sila mas magluwas sa coaster sang provincial capital. May ginpreparar pagid sila no nga additional vehicles nga magbantay sa aton nga mga terminals no diri sa syudad sang Iloilo. So i-verify pagid naton later kung bala no sa afternoon
magapadayon man ng libre nga sakay. Kay tikong lang taon niya nato niya subong niya, do hindi pa manggid no, mabatsyagan ang inconvenience aton nga mga pasahero. So base pa lang no, madamo sang mga public utility vehicles naton ang nag-apply o kung biyahe no sa mga ruta diri sa syudad sang Iloilo. Kag kung ang city government ang ilang jump off points no sa mga plaza, ang libre sakaya sa provincial government sa mga transport Yes, so terminal. okay, nakita naton kay ina no sa ang provincial capital nga bus ara dira sa may Mohon Terminal. Yes. Kag may mga nakasaka na yang mga pasahero padulong na ini no sa syudad sang Iloilo. Kay dira gid man ABMs no nagauntat ang mga mga PUVs no halin sa province of Iloilo no sa mga terminals diri sa syudad sang Iloilo. So dira man nagpahamtang ang PDRRMO sang mga libre sakay no especially sa may Mohon area nga kung Lunes no madamo ang nagapila. Yes, madamo gid nga salamat sa report, Hope Torrechante. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maayo ya diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. No, we appreciate ang proactive nga response sang LGU, especially sa may bahin sang city government kag provincial government sa paghatag sang libre sakay. And ako, I would like to to commend ang effort sa private sector, especially ang mga university naton diri sa syudad nga may mga personnel nga halin pa sa may nanuay tuhay nga lugar sa syudad sang Iloilo, sa may bahin sang Isatyu kung sa diin kita nahamtang subong. May ara man sang libre sakay sa mga buses. Tapos ang University of San Agustin kag ang UI Finma may araman sang ilang nga tagsa ka bus. Sa muna nakibot kita kaina, grabe mga dalagkuan nga bus ang nagalabay dito sa may area sang Mohon Terminal. Kag kung hindi ko magsala, ang LTFRB may gintagaan nila sang special permit ang pila ka unit sang series liner nga magbiyahe diri sa syudad sang Iloilo. So padayon kita nga magabantay sa mangin epekto sang sining nga transport holiday. Irespetuhon man naton ang mga ginapanawagan sang aton nga transport sector no. Ila man na kinamatarong kung magpatigayon sila sang strike or ilang pag ilaluyag nga ipanugyan no, especially nga buwas naman nga adlaw may gina-anticipate naman kita nga oil price hike base diri sa aton nga datos nga nakuha no, ang estimated nga price increase. Grabe, medyo dako-dako naman ini. Sa may diesel, ang estimate is 16 pesos to 18 pesos per liter ang saka. Sa may gasoline naman, may estimate nga 9 pesos to 11 pesos per liter nga pagsaka. Kag sa kerosene, no, may estimate kita nga pagsaka sa presyo 15 pesos to 18 pesos per liter. Kung nagadalagan around 80 to 90 to 100 na sa pila ka gas station, laban-laban mga 115 na to 120 pesos per liter ang presyohan na isang gatong by tomorrow Tuesday, Marso 24. Muna nga pagbantay man naton, pero ang pasalig yan, no? Ang wala tagali ma-mention before we go, ang deadline para sa pasahay sang dokumento para sa PUVs naton diri sa syudad sang Iloilo para sa fuel subsidy program sang Iloilo City Government. Tub-tub subong na lang adlaw, Marso 23 ang ining fuel subsidy program para sa jeepneys
kag sa mga tricycle nga may franchise kag kumpleto ang dokumento. So pwede pa kamo makahingagaw tubtub subong nga adlaw Marso 23. Philippine Standard Time, alas 8:55 na sa aga. Walang kinisang oras din sa programa Iloilo Morning. Gani, thank you gid sa pangatanan nga nakatutok sa ilang Facebook Live kag sa ilang mga radyo. Sa ngalan ni Janelle Baclaya kong inyong alagad, Emerald Santiagudo, kag kita ay kitaliwat, buwas nga adlaw diri lang sa Iloilo Morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.